Purihin ng Diyos, magandang umaga po sa inyo lahat mga kapatid. Ako po ang inyong lingkod na si Pastor Rene Reyes ng Charismatic Cathedral, Christ Life Christian Fellowship. Ang muling nag-aanyaya sa inyo na samahan ninyo po ako sa pang-umagang pagbubulay-bulay ng makapangyarihang salita ng Diyos. Ang ating pong pagbubulay-bulayan ay Mateo, Kabanatang 7, Talatang 21. Ganito po ang sinasabi: hindi ang bawat nagsasabi sa akin, Panginoon, Panginoon, ay papasok sa kaharian ng langit, kundi ang gumagawa ng kalooban ng aking Ama na nasa langit. Ang pamagat po ng ating pagbubulay-bulayan ay tunay na Kristiyano. Ano pong nasa sangkot dito para sa mga tunay na Kristiyano? Ano ang nakalulugod sa Diyos para karapat-dapat na makapasok sa kanyang kaharian? Maliwanag po sa ating teksto na hindi ang pag-aangking Kristiyano ang nakalulugod sa Diyos, kundi ang pamumuhay ayon sa kalooban ng Diyos. Sa mga tunay na tagasunod ni Kristo, nakikita dito ang kanilang makadiyos na pamamaraan ng pamumuhay, pati na ang kanilang saloobin sa pera, trabaho, libangan, kaugalian at pagdiriwang ng sanlibutan, pag-aasawa at iba pang pakipag-ugnayan sa kapwa. Sa mga hindi tunay na Kristiyano, madidinig natin lagi ang makasanlibutang pananalita at makikita sa kanilang mga gawi o gawain na laging nakatuon sa mga temporal na bagay. Napakahalaga na lagi nating suriin ang ating sarili kung tunay nga ba tayo Kristiyano. Tanungin ang ating sarili kung anong mga bagay ang ating binibigyan ng prioridad o binibigyan ng higit na pagpapahalaga sa araw-araw. Tulad din ba tayo ng sanlibutan na ang mga nais at gawi ay mga bagay na sanlibutan? Ayon sa Panginoong Hesus, ang pagkakaiba ng mga tunay na tagasunod niya ay makikita sa kanilang mga bunga, sa kanilang mga turo at paggawi. Mateo Kabanatang 7, Talatang 15 hanggang Talatang 17 at Talatang 20. Dapat nating malaman na mas nai-impluwensya ng Kristiyano ang mga hindi Kristiyano sa pamamagitan, hindi dahil sa pamamagitan ng mabulaklak na salita mula sa kanila, kundi sa pamumuhay na nakikita nila sa mga Kristiyano. Sa panahong ito na malapit na ang pagbabalik ng Panginoon, kitang-kita ang pagkakaiba ng tunay na Kristiyano sa hindi Kristiyano. Mali ang pagkakilala ng mga huwad na Kristiyano sa Diyos at sa pamamaraan ng pagsamba sa Diyos, ito'y nakikita. Karaniwan, napakitang tao lamang ang kanilang debosyon sa kanila o sa Kanya. Samantalang, ang may kaunawaan sa espiritual na bagay ay sumasamba sa Diyos sa espiritu at katotohanan. Juan, Kabanatang 4, Talatang 24 at 2 Timoteo, Kabanatang 3, Talatang 1 hanggang Talatang 5. Ang tunay na Kristiyano ay kinakikitaan ng paglago tulad ng mga katangian ni Kristo. Mga kapatid, kamusta naman po tayo bilang individual? Naayon ba sa salita ng Diyos ang ating mga paggawi at mga pamamaraan ng pamumuhay? Nakakit ba natin ang iba patungo sa Diyos sa pamagitan ng nakikita ng iba sa ating pamumuhay at katotohanan ng ating inihahayag? Lagi po natin tandaan, ang pagiging tunay na Kristiyano ay hindi lamang po maalam sa salita ng Diyos, kundi namumuhay sa salita ng Diyos. Ang tunay na Kristiyano ay hindi lamang po nagsasabi na mahal niya ang Diyos, kundi sumusunod sa kalooban ng Diyos. Purihin po natin ang Panginoong Diyos. Tayo po'y manalangin, dakilang Diyos, naway loobin mo na makapamuhay po kami ayon sa iyong banal na kalooban. Naway hindi lamang po kami maging Kristiyano sa salita, kundi sa gawa. Amen.
Patuloy po kayong pagpalain ng Diyos. Maraming salamat po muli sa inyong pakikisa sa pang-umagang pagbubulay-bulay ng makapangyarihang salita ng Diyos. Have a pleasant day.